Sa loob ng 10 taon, pinalaki ko ang aking stepdaughter. Binayaran ko ang kanyang universidad at apartment. Para sa akin, wala ka. Ito ay kabayaran sa pagtitiis ko sa iyo, sabi niya bago ang banquet. Ang asawa ko ay pumanig sa kanya, ngunit sa gabing iyon ay nagbigay ako sa kanila ng isang malaking leksyon na nagpahirap sa kanila at sila ay lumipat sa isang maliit na apartment sa isang lumang gusali. Ako si Rosa, 45 taong gulang, at may-ari ako ng isang dental clinic sa gitna ng Maynila, ang LLC Denta Plus, kung interesado kayo. 10 taon na ang nakalilipas, nagdesisyon akong baguhin ang aking maayos na buhay ng lubusan. Nagpakasal ako kay Antonio, isang kaakit-akit na lalaki na may 12 taong gulang na anak na babae mula sa unang asawa. Mayroon akong 3 silid na apartment sa Quezon City, kaya pagkatapos ng kasal, lumipat sila sa akin, loikal na lohika, tulad ng sinasabi. Si Elena, ang aking stepdaughter, mula sa unang araw ay nagpahayag na ang pagpili ng kanyang ama ay hindi niya nagustuhan. Tatay, sabi niya, tinitingnan ako na parang hindi ako nakikita. Sabihin mo sa iyong asawa na hindi ako kakain. Ito ang iyong asawa na laging nagiging dahilan ng problema. Ang unang mga buwan ay naging isang tunay na minahan. Pagbangga ng pinto na nagiging dahilan ng pagbagsak ng plaster, demonstratibong pag-iwas at histerya na nagiging dahilan ng pagbulong-bulungan ng mga kapitbahay sa WhatsApp ng building. Ngunit nagdesisyon akong huwag sumali sa mga provokasyon. Sa halip na mag-away o magbigay ng sermon, isang gabi pagkatapos ng isa pang away, kumatok ako sa kanyang silid. Elena, sabi ko sa pamamagitan ng pinto, hindi ko balak na palitan ang iyong ina. Gusto ko lang makahanap ng karaniwang wika. Naiintindihan mo ba? Ang katahimikan sa sagot ay mas makahulugan kaysa sa anumang salita, ngunit may nagbago pagkatapos ng pag-uusap na iyon. Nagsimula akong tratuhin siya bilang isang matanda, hindi bilang isang mapagmataas na teenager. Sa mga masasamang komento, sumagot ako ng mahinahon, walang histerya. Kung gusto niya lang makipag-usap sa ama, walang problema. Tatay, narinig ko isang umaga, ang pansit ni Rosa ay talagang mabango. Unang beses na kinilala niya ang isang bagay na mabuti sa akin kahit na hindi niya sinabi sa akin ng direkta. Pagkatapos ng 2 taon mula sa kasal, nagsimulang matunaw ang yelo, hindi biglaan kundi dahan-dahan bawat patak. Si Elena ay nagsimulang makipag-usap sa akin ng direkta, una sa maliliit na kahilingan, pagkatapos ay makapag-usap pa. Sinubukan kong isali siya sa lahat. Mga biyahe sa beach house sa Batangas. Doon mayroon kaming maliit na bahay na may sauna, weekend sa dagat. Kahit sa aming pamilyang movie nights, kasama ang mga klasikong pelikulang Pilipino tulad ng Anak at Tanging Yaman. Rosa? Tanong niya isang beses. Unang beses na tinawag ako sa pangalan ng walang galit. Pwede ba akong sumama sa inyo sa beach house sa weekend na ito? Ang pinakamalaking tagumpay ay nangyari pagkatapos na muling mag-asawa ang kanyang ina na si Lydia. Ang mga masasamang komento na dating nagiging dahilan ng pagtutol ni Elena sa akin ay tumigil. Ang mga tawag na nagiging dahilan ng pag-iyak ng bata ay naging mas maikli at mahinahon. Ang aking ina ay iba na ngayon, sabi niya sa akin isang gabi habang naghahanda kami ng hapunan ng magkasama. Parang mas masaya siya. Sa tingin ko, bawat isa ay karapat-dapat sa ikalawang pagkakataon, sagot ko. Ang mga salitang iyon ay parang isang kasunduan sa kapayapaan at tinanggap ko ito ng may pasasalamat habang pinapanood ko siyang hinalo ang sauce para sa spaghetti, ang recipe na natutunan namin ng magkasama. Nang tanggapin si Elena sa University of the Philippines sa management, siya ay nag-exam ng maayos ng walang tutor. Hindi ko pinag-isipan na tulungan siyang bayaran ang tuition. Pinag-usapan namin ito ni Antonio ng maaga. Pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan namin, ito ay natural. Kahit na ang pag-aaral ay sa parehong lungsod, nag-insist siya sa dormitoryo. Sabi niya na mas maginhawa iyon at naiintindihan ko na gusto lang niyang mabuhay ng walang ako.
Sa gabi bago ang simula ng klase, nakaupo kami sa kanyang kama na napapaligiran ng mga bag at bundok ng mga gamit. Kailangan kong sabihin sa kanya ang isang mahalagang bagay. Pakinggan mo, Elena, simula ko. Ang aking kapatid na si Diego ay may-ari ng isang marketing agency sa Ortigas. Kapag natapos mo ang universidad, kung gusto mo, tutulungan kitang makapasok doon. Ito ay isang magandang lugar upang simulan ang iyong buhay. Yumakap siya sa akin ng mahigpit, tunay na yakap. Talaga, ito ay magiging kahanga-hanga, Rosa. Salamat. Sa panahon ng pag-aaral, nakikita namin siya ng mas kaunti kaysa sa gusto namin. Dumadating siya sa bakasyon, minsan sa weekends. Karaniwang bagay para sa mga estudyante. Kapag dumadating siya sa bahay, naghahanda ako ng lahat ng kanyang paborito, ang aking signature adobo, na sa wakas ay kinilala niya na mas masarap kaysa sa kay ina. Ang mga cookies na may chocolate chips na kinukuha niya sa kusina, iniisip na hindi ko nakikita. Paano ang mga bagay sa faculty? Tanong ko sa hapunan habang naghahanda si Antonio ng tuba. Si Professor Trinidad ay laging boring. Siya ay nagiging excited habang nagkukwento tungkol sa pag-aaral, praktis sa lokal na kumpanya, plano para sa hinaharap. Minsan ay nabanggit na dumadaan siya sa ina, ngunit agad na binabago ang paksa. Nga pala, alam mo ba kung anong proyekto kami sa marketing? Hindi ko kailanman sinasagot ang mga tanong. Bakit? Normal na lang na gumugugol siya ng oras sa ina. Nagiging komportable ang ritmo. Nagkukwento si Elena tungkol sa mga klase kaibigan, part-time job na tinatawag niyang prestihiyoso sa isang coffee shop malapit sa universidad. Naghahanda ako, nakaupo kami sa mesa bilang pamilya, nagbabahagi ng balita, tumatawa. Alam mo, sabi niya, isang hapunan. Ang aking roommate sa dorm ay nagtataka kung gaano kaganda ang aking stepmother. Siya ay laging may digmaan sa kanya. Ang mga salitang iyon ay mas makahulugan kaysa sa maaring isipin niya. Pagkatapos ng lahat ng taon ng pakikipaglaban, marinig na ako ay mabuti. Ito ay parang gintong medalya sa Olympics. Si Antonio ay hinawakan ng aking kamay sa ilalim ng mesa. Naiintindihan niya, isang gabi habang naglilinis pagkatapos ng hapunan, nanatili si Elena sa kusina. Rosa, sabi niya habang hinuhugasan ang tuwalya, salamat sa lahat, hindi lamang sa pag-aaral kundi sa lahat. Ang oras ay lumilipas nang hindi napapansin. Narito ka na tumutulong sa stepdaughter na mag-settle sa dormitoryo at sa isang sandali ay nasa seremonya na siya ng pagtatapos na tumatanggap ng diploma. Pinapanood ko si Elena habang naglalakad siya sa entablado at iniisip ang mga susi na nasa aking bag, handa na baguhin ang kanyang buhay. Ang apartment ay minanako mula sa lola, isang komportabling 2 silid na bahay sa magandang lugar, perpekto para sa isang batang profesional. Pinapaupahan ko ito ng maraming taon, ngunit ngayon ay may iba akong plano. Sa sasakyan, habang nasa trapik sa EDSA, si Elena ay masiglang nagkukwento tungkol sa plano ng kanyang mga kaklase. Si Sara ay lumilipat sa Cebu. Si Diego ay nagtrabaho sa Davao. Isipin mo, lahat ay naghihiwalay, saan man. Nagtinginan kami ni Antonio at ngumiti. Hindi niya alam na hindi na kailangan lumipat. Sa bahay, halos hindi ko mapigilan ang excitement. Hiniling ko sa huling renter na umalis 1 buwan na ang nakalipas, nag-order ng renovation sa kumpanya, naglagay ng bagong wallpaper, nagpinta ng radiator bago ang tag-ulan. Elena, sabi ko nang nakaupo kami sa sala, mayroon akong isang bagay para sa iyo. Ang aking kamay ay bahagyang nanginginig habang kinukuha ang susi sa simpleng keychain. Ano ito? Tanong niya. Naguguluhan habang tinitingnan ang bundle. Apartment? Nang lola, gusto kong doon ka tumira. Ang deed of donation ay nasa notaryo na. Bukas ay pupunta tayo sa LRA upang i-register. Nagkaroon ng katahimikan. Tinitingnan ni Elena ang susi, pagkatapos sa akin, muli sa susi. Si Antonio ay nagulat. Rosa, seryoso ka ba? Ang kanyang boses ay nanginginig. Simula kang magtrabaho, kailangan mo ng sariling tirahan. Baka balang araw ay magkaroon ka ng pamilya doon. Kinuha ko ang phone, ipinakita ang mga larawan. Sa Ortigas Avenue, Building 54, Unit 2.
Lahat ay handa para sa paglipat. Maganda ang view sa Pasig River, nga pala. Ang mga mata ni Elena ay napuno ng luha. Lumundag siya sa aking leeg, yakap na tulad ng bata. Rosa, hindi ako makapaniwala. Salamat. Susunod ay si Antonio, yumakap ng mahigpit. Mahal kita, bulong niya sa tainga. Ikaw ay hindi ka panipaniwala. Alam mo ba, si Elena ay kinuha na ang jacket. Pwede ba akong pumunta doon ngayon? Binigkas ko ang address muli, siguraduhin na naaalala niya. Siyempre, ang susi sa gate at apartment ay nasa iisang bundle. Ang code ng intercom ay 54K2. Huwag magmadali, tingnan mo ng maayos. Sa tingin ko, doon ako mananatili ngayong gabi, sabi niya ng masaya. Pwede ba? Gusto kong maramdaman ang aking bagong tahanan. Hanggang hindi na-register ang dokumento, formal na akin pa rin. Ngunit tirahan mo ng malaya, ngumiti ako. Pagkatapos niyang umalis, kami ni Antonio ay nakaupo sa sofa. Ang apartment ay naging hindi karaniwang tahimik nang walang kanyang enerhiya. Isipin mo lang, sabi ko, inilagay ang ulo sa kanyang balikat. Balang araw ay makikilala niya ang isang tao at gagawin nila ang apartment na iyon bilang kanilang unang tahanan ng pamilya. Hinalikan ako ni Antonio sa tuktok at pagkatapos ay magiging lola at lolo tayo at papalayawin mo ang mga apo tulad ng pagpapalayaw mo sa ating anak, ating anak. Ang mga salitang iyon ay nagpahirap sa aking puso mula sa kaligayahan. Pagkatapos ng lahat ng taon ng pakikipaglaban, luha at dahan-dahang pagbuo ng tiwala, siya ay talagang naging aking anak sa lahat ng bagay na mahalaga. Nag-enjoy ako sa linggo umaga pa rin mainit mula sa kaligayahan kahapon nang biglang bumukas ang pinto ng malakas na nagulat ako sa sofa. Sa pintuan ay nakatayo si Lydia, ang ina ni Elena. Pumasok siya tulad ng bagyo. Sigurado na ang buong building ay nagtipon sa ingay. Paano mo nagawa? Sumigaw siya ng malakas na narinig siguro ng mga kapitbahay sa aming manipis na dingding. Ang mukha niya ay baluktot mula sa galit. Sino ka ba? Homewrecker. Tumayo ako mula sa sofa. Ang aking puso ay tumibok ng mabilis. Lydia, ano ang nangyari? Huwag magpanggap na inosente. Sinabi sa akin ni Elena ang lahat tungkol sa iyong regalo. Apartment, ibig sabihin, isang buong apartment. Halos dumura siya ng salita. Iniisip mo ba na maaari mong bilhin ang pag-ibig ng aking anak? Oo. Ang akusasyon na iyon ay parang sampal. Hindi ganoon. Sinubukan kong pakalmahin ang sitwasyon. Minana ko ang apartment na iyon mula sa lola. Kung gaano kaginhawa. Pinutol niya ako habang naglalakad sa aming sala tulad ng tigre sa hawla. Mayroon kang ekstrang apartment at kailangan mong ibigay ito sa aking anak. Alam na hindi ko maaaring makipagkumpetensya sa ganoong regalo. Apartment sa gitna. Ito ay hindi bababa sa 3 hanggang 4 na milyon o higit pa. Lydia, mangyaring itinaas ko ang kamay sa pakikipagkasundo. Mahal ko si Elena. Siya ay tulad ng aking tunay na anak. Gusto ko lang tulungan siyang simulan ang independenteng buhay. Mahal, ang kanyang tawa ay parang gas-gas sa salamin. Sinubukan mong palitan ako mula sa unang araw. Una ang mga biyahe sa Boracay at Palawan, pagkatapos ang pagbabayad sa universidad, ngayon ito. Ninakaw mo ang asawa ng iba. Ngayon ay gusto mong kunin ang anak. Lumakad siya patungo sa akin, naghahanda ng hampas at instinktibong umatras ako. Ngunit biglang lumitaw si Antonio. Lumalabas na nasa kwarto siya, hinawakan ang kanyang kamay. Sapat na. Ang kanyang boses ay matatag. Umalis ka. Ngayon din, pinakawalan niya ang kamay. Ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa galit. Ito ay hindi pa tapos, Rosa. Iniisip mo ba na ikaw ay sobrang mapagbigay, sobrang perpekto? Hindi mo mabibili ang pag-ibig ng ina. Si Elena ay laging aking anak, hindi iyo. Gaano man karaming apartment ang ibigay mo sa kanya. Ang pinto ay sumara ng malakas na nag-vibrate ang mga salamin. Sigurado na ang buong building ay nagchat-chat sa WhatsApp tungkol sa nangyayari sa amin. Nakatayo ako na parang natigil, nanginginig ang buong katawan. Sinubukan akong yakapin ni Antonio, ngunit hindi ako makapag-relax. Sa aking isip ay umiikot ang mga salita ni Lydia. Talaga ba na sa lahat ng taon na ito ay sinubukan kong bilhin ang pag-ibig ni Elena?
Talaga ba na iyon ang iniisip ng lahat? Hindi siya tama, sabi ni Antonio ng mahina, ngunit sa kanyang boses ay may hindi sigurado. Alam mo na hindi siya tama. Oo, tumango ako ng mechanical, ngunit sa loob ay nararamdaman ko na ang aking mundo ay nagsisimulang gumuho. 10 taon ng pagbuo ng tiwala, maingat na hakbang patungo sa isa't isa at lahat ay naging akusasyon ng pagbili. Dumating si Elena sa susunod na umaga. Ang kanyang itsura ay gusot, malinaw na hindi natulog. Pagkatapos ng graduation ay bumalik siya sa bahay upang manirahan habang hindi pa sigurado sa trabaho. Naglakad siya sa kusina habang naghahanda ako ng kape, mga mata sa sahig. Elena, tungkol sa kahapon simula. Hindi ko gustong pag-usapan iyan, pinutol niya ng patag na boses, lumiko at nawala sa kanyang silid. Nanatili akong nakatayo na may coffee pot sa kamay, nakikinig sa pag-click ng lock. Ang tunog ay final, tulad ng martilyo ng hukom. Sa buong araw ay naririnig mula sa kanyang silid ang tunog ng pag-type ng mensahe. Sigurado na nagchat-chat siya sa ina, iniisip ko. Nang lumitaw si Elena para sa hapunan, ang katahimikan ay naging mas masama. Siya ay naglalaro ng tinidor sa plato, hawak ang phone sa kaliwang kamay at biglang inanunsyo. Nag-oorganisa ako ng party para sa aking graduation sa isang restaurant sa Makati sa susunod na weekend. Ang relief ay sumakop sa akin tulad ng alon. Ito ay kahanga-hanga. Pwede akong tumulong sa organisasyon. Ang restaurant na iyon ay mahal. Ito ay 60 hanggang 70,000 para sa 40 tao, ngunit makakaya namin. Binabayaran ng aking tunay na ina ang lahat, pinutol ni Elena, binibigyang diin ang tunay. Nagbayad na siya ng advance. Ang salitang iyon ay parang hiwa ng kutsilyo, hindi lamang ina o nanay, kundi tunay na ina, tulad ng pagguhit ng linya sa pagitan namin. Sa gabi ay ibinahagi ko ito kay Antonio. Ang paraan niya ng pagsabi, tunay na ina. Siya ay sadyang gustong saktan ako. Nag-iimbento ka lang. Hinampas niya ang aking kamay nang walang pansin. Nerbiyos lang siya pagkatapos ng kahapon. Alam mo kung anong uri si Lydia, ngunit hindi ako nag-iimbento. Alam ko, ang susunod na mga araw ay naging torture. Pagdating mula sa trabaho, naririnig ko ang boses ni Elena na kumakalat sa apartment, masayang nag-iimbita ng mga kaibigan at kamag-anak sa party. Ang party ay magiging kahanga-hanga. Inupahan ng nanay ang buong restaurant. Oo, iyon sa Makati. Ang menu ay kamangha-mangha, may salmon at beef. Nakatayo ako sa hallway na may susi sa kamay, nakikinig habang tinatawagan niya ang buong lungsod. Mga pinsan, kaklase, kahit mga kapitbahay. Ngunit ang araw ay lumilipas ng walang imbitasyon sa akin. Bawat bagong inimbitahan ay parang isa pang brick sa pader sa pagitan namin. Isang gabi ay narinig ko siyang nag-uusap sa ina. Lahat ay handa. Inaprubahan ang menu. In-order ang dekorasyon, sarado ang listahan ng bisita. Siya ay tumatawa sa isang bagay at ang tawang iyon ay tumusok sa akin ng lubusan. Ang parehong tawa na ginagamit niya kapag nanonood kami ng mga lumang komedya o naghahanda sa weekends. Pagkatapos ng ilang araw ng torture na ito, hindi ko na kinaya. Sa umaga ay nahuli ko siya sa kusina. Si Antonio ay umalis na sa trabaho. Siya ay umiinom ng kape at nagbabrowse sa Facebook tulad ng walang nangyayari. Elena, ang aking boses ay nanginginig ng higit sa gusto ko. Pwede ba tayong mag-usap tungkol sa iyong party? Hindi ko pa alam ang mga detalye. Kailan kami darating? Hindi ka pupunta, pinutol niya, hindi itinataas ang mata. Ano? Ang salita ay lumabas ng mahina. Ngayon ay itinaas niya ang tingin at mahirap kong kilalanin ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay malamig. Ang labi ay baluktot sa hindi pamilyar na ngiti. Narinig mo ba? Hindi ka inimbitahan. Hinawakan ko ang countertop upang manatili sa paa. Elena, ano ang nangyayari? Ito ba dahil sa nangyari sa iyong nanay? Sa aking tunay na ina, tinama niya, binibigyang diin bawat salita tulad ng hampas. At oo, hindi niya gusto na naroon ka tulad ko. Hindi ko naiintindihan. Umupo ako sa upuan nang hihina ang tuhod. Kung ito ay dahil sa apartment, siya ay naglabas ng matalim na tawa. Ang apartment ay iiwan ko sa sarili ko. Sino ang tatanggi sa libreng tirahan?
Isipin mo ito bilang kabayaran sa lahat ng taon na kailangan kong tiisin ka. Alam ko na ang mga dokumento ay hindi pa na-register. Ang apartment ay legal na akin, ngunit hindi ko babawiin ang ipinangako. Tiisin ako? Elena, tungkol saan ito? Lahat ng oras na ito ay nagdurusa ka. Diyos ko, talaga ba na hindi mo naiintindihan? Tumayo siya, ang upuan ay nag-scrape sa sahig. Hindi kita kailanman minahal. Ikaw ay simpleng babae na dahilan kung bakit hindi nagkasundo ang aking mga magulang. Kung hindi ka sumali, maaaring naayos nila. Muli tayong magiging normal na pamilya. Bawat salita ay tumama ng tumpak at walang awa. Naalala ko ang lahat ng gabi ng aralin, lahat ng yakap kapag umiiyak siya dahil sa mga lalaki, lahat ng aming sandali, normal na pamilya. Ang aking boses ay nasira. At sino tayo sa huling 10 taon? Lahat ng biyahe sa beach house, bakasyon ng magkasama. Oo, ang paghagis ng pera, ang iyong paboritong solusyon sa lahat ng problema. Baluktot ang kanyang labi sa hindi pamilyar na ekspresyon. Mga biyahe sa Boracay at Siargao, mahal na regalo, pagbabayad sa universidad, ngayon ang apartment. Iniisip mo na maaari mong bilhin ang isang anak. Hindi ko ginawa ito dahil doon. Ang luha ay lumapit. Ngunit pinikit ko sila. Ginawa ko ito dahil mahal kita, dahil iniisip ko na tayo ay pamilya. Pamilya, muli ang kakilakilabot na tawa. Ang aking nanay ay pamilya, ang tatay ay pamilya. At ikaw ay simpleng tita na sumira sa lahat at ngayon ay sinusubukang bayaran gamit ang apartment. Hindi ako makahinga. Talaga ba sa lahat ng oras na ito? Ang banquet ay sa Linggo sa alas 7. Huwag kang dumating doon. Sa halip na sumagot, pumunta si Elena sa kanyang silid. Huwag dumating, sabi niya sa balikat. Ang pinto ay sumara ng malakas na nag-alog ang mga larawan sa dingding. Ang aming mga larawan sa kanyang graduation mula sa high school sa bagong taon sa puno sa beach house malapit sa dagat. Ang mga sandali na iniingatan ko ngayon ay parang masalimuot na panlilinlang. Ang kape sa tasa ay matagal ng malamig, ngunit hindi ko maipahagis ito. Parang kasama nito ay maihagis ang huling 10 taon ng aking buhay. Naghintay ako hanggang bumalik si Antonio sa bahay. Ang aking kamay ay nanginginig habang nagre-rehearse ako kung paano sasabihin sa kanya ang masasamang salita ng kanyang anak. Nang pumasok siya sa wakas, ang kwento ay lumabas sa pamamagitan ng pag-iyak. Hindi ko makontrol ang sarili. Kakausapin ko siya, sabi niya agad, pumunta ng direkta sa kanyang silid. Hindi pa hinuhubad ang outerwear. Nakaupo ako sa kusina, yakap ang malamig na tasa at naghintay. Ang mga minuto ay parang oras. Nang lumitaw si Antonio sa wakas, itinaas ko ang tingin ng may pag-asa, umaasa na marinig ang isang bagay na gagawing mas mabuti ang bangungot na ito. Rosa, hindi siya tumingin sa akin at ang aking puso ay nagpigil bago pa siya matapos. Si Elena ay may sariling dahilan. Baka mas mabuti na huwag kang pumunta sa party. Sa sandaling iyon ay tumigil ang mundo sa pag-ikot. 10 taon ng kasal ay naging malinaw na malinaw. Sa lahat ng oras na ito ay nabubuhay ako sa kasinungalingan. Pupunta ka pa rin. Ang aking boses ay parang malayo at iba. Siyempre, siya ay aking anak. Sabi niya tulad ng pinaka-obvious na bagay sa mundo. Tulad ng ako ay tanga na nagtatanong pa. Tumango ako, kinagat ang labi, kung hindi ay may lalabas na hindi dapat. Sa susunod na mga araw ay naglaro ako ng perpektong, maunawaing asawa, ngumiti sa almusal, naghanda ng kanilang paboritong pagkain, nagpanggap na lahat ay maayos habang ang puso ay nagiging mas maliit na piraso. Dumating ang gabi ng Linggo. Pinanood ko silang umalis patungo sa lugar kung saan sila ay magsasaya nang walang ako. Nang mawala ang kotse sa kanto, nagmadali akong kumilos. Ang locksmith mula sa pribadong kumpanya ay naghihintay na sa apartment sa Ortigas. Nagtrabaho siya ng mabilis at epektibo, walang ekstrang tanong. Pagkatapos ng 1 oras, may bagong susi ako sa kamay, pinalitan ng cylinder at ang intercom chip. Bumalik sa bahay, gumalaw ako tulad ng obsessed. Ang mga gamit ni Antonio ay inilagay ko sa mga maleta. Ayon sa season at uri,
tulad ng laging ginagawa ko kapag naghahanda kami para sa bakasyon. Lahat ay maayos na inilagay sa pintuan, handa para sa kanyang pag-alis sa aking buhay. Pagkatapos ay naghanda ako ng tasa ng chamomile tea, ang aking paboritong inumin mula pagkabata. Ang pamilyar na calming aroma ay napuno ang kusina. Umupo ako sa armchair at binuksan ang Facebook. Si Elena ay nagpost na ng mga larawan mula sa party. Nakatayo siya sa gitna ni Antonio at Lydia. Lahat silang tatlo ay nagningning sa kamera tulad ng walang pakialam sa mundo. Ang caption ay, "Napakasaya na ipagdiwang kasama ang mga taong talagang mahalaga." Sa hating gabi ay narinig ko ang susi ni Antonio sa lock at ang kanyang hakbang sa koridor. Pagkatapos ay nagkaroon ng katahimikan nang makita niya ang mga maleta. "Rosa," ang kanyang boses ay matalim mula sa pagkalito. "Ano ang ibig sabihin nito?" Nag-inom ako ng isa pang higop ng malamig na tsaa. "Kailangan mong maghanap ng ibang tirahan." Siya ay tumawa, talagang tumawa, tulad ng ito ay isang tangang biro. "Hindi ba iniisip mo na sobra ang iyong reaksyon? Ito ay isang banquet lamang, isang banquet lamang." Maingat kong inilagay ang tasa. Ang porcelain ay mahinang tumunog sa mesa. Ang aking asawa at stepdaughter ay hindi ako isinama sa pamilyang selebrasyon. Pumanig ka sa kanya nang sabihin niya na hindi niya ako kailanman minahal. Nakita mo kung paano niya ako ginamit at wala kang ginawa. Ang aking boses ay patag. Asahan ang divorce papers sa susunod na linggo. Ang tawa ay namatay sa kanyang lalamunan. "Sandali, maaari nating ayusin ito." "Ano ang aayusin?" Pinutol ko siya. "Ang katotohanan na ako ay simpleng maginhawang kapalit na ina para sa iyong anak." Nakatayo ka doon habang hinahagis niya sa aking mukha ang 10 taon ng aking pag-ibig. Bago pa sumagot si Antonio, ang pinto ay bumukas ng malakas. Pumasok si Elena sa kanyang magarang damit. Ang maskara ay gusot sa mukha. "Ano ang ginawa mo?" Sumigaw siya. "Bakit hindi ako makapasok sa aking apartment?" Nag-inom ako ng isa pang higop ng tsaa. Ang aking kamay ay hindi nanginginig. "Sa iyong apartment. Ibinigay mo ito sa akin," sabi niya. "Ibig mo bang sabihin ang apartment ng aking lola?" Tanong ko sa kanya. "Hindi mo maaaring bawiin ito ng basta-basta." "Talaga, maaari ko." Inilagay ko ang tasa. "Dahil iniisip mo na ito ay bribe para sa iyong pag-ibig, binabawi ko ito." Hindi ako nagbibigay ng bribe sa mga tao. Ang mga dokumento ng donation ay hindi pa naayos. Naalala mo ba? Ang apartment ay legal na akin. Hindi mo maaaring gawin ito. Ang kanyang boses ay nasira mula sa galit at panik. "Maaari ko. At ginawa ko na. At dahil tayo ay tungkol dito." Kaninang umaga ay tinawagan ko ang aking kapatid. Huwag mag-abala na mag-sumite ng resume sa kanyang agency. Sinabi ko sa kanya na hindi ka na parte ng pamilya. Ang mukha ni Elena ay nagbaluktot. "Ito ay malupit." "Paano mo maaaring gawin ito sa akin?" "Malupit." Dahan-dahan akong tumayo. "Malupit ay magpanggap na mahal mo ang isang tao sa loob ng 10 taon. Malupit ay kunin ang lahat na ibinibigay sa iyo habang lihim na kinamumuhian ang nagbibigay. Malupit ay hindi isama ang tao sa graduation at mag-post ng larawan ng iyong tunay na pamilya." "Rosa, hindi ka makatwiran." Sa wakas ay nagsalita si Antonio. "Hindi, sa unang pagkakataon sa 10 taon ay malinaw ang aking isip. Lumiko ako sa kanilang dalawa. Ito ang aking apartment. Kayo ay hindi na aking pamilya. Umalis kayo ngayon din." Si Elena ay tumakbo sa kanyang silid na may sigaw. Narinig ko kung paano niya hinahagis ang mga gamit sa bag, sumisigaw at nagmumura. Si Antonio ay patuloy na sinusubukang magsalita, ngunit binuksan ko ang tubig sa kusina upang matakpan ang kanyang boses. Pagkatapos ng kalahating oras ay lumitaw si Elena na may mga maleta. Ang kanyang mukha ay pula mula sa galit. "Ikaw ay kakilakilabot na tao," dumura siya. "Ikaw ay mas masama kaysa sa iniisip ko, kinamumuhian kita." "Paalam, Elena," sabi ko ng mahinahon. "Antonio, huwag kalimutan ng iyong fishing rod sa balcony." Ang pinto ay sumara sa likod nila nang may final na click. Nakatayo ako sa tahimik na apartment at huminga ng malalim tulad ng unang beses sa maraming araw.
Sa susunod na umaga ay tumunog ang phone mula sa mga mensahe. Si Lydia ay tumawag ng higit sa 15 beses pagkatapos ay lumipat sa WhatsApp. Bawat mensahe ay mas galit kaysa sa nauna. Paano mo nagawa na bawiin ang apartment? Manipulator. Idedemanda kita. Ang mga mensahe ni Antonio ay iba-iba. Pakiusap, patawad. Mangyaring makipag-usap sa akin, maaari nating ayusin. Patawad sa lahat. Si Elena ay sinubukan ang parehong paraan. Sinisira mo ang aking buhay. Hindi ko iyon ibig sabihin. Mangyaring, Rosa, patawad. Binlock ko silang lahat sa lahat ng messenger at social media nang walang sagot. 10 taon ng manipulasyon at kasinungalingan ay naging malinaw sa wakas. Ginamit nila ako para sa pera, apartment, koneksyon. Well, hindi na. Ang divorce ay nangyari ng medyo mabilis salamat sa notarized prenup. 3 buwan ng hearing sa hukom, mga pagtatangka ni Antonio na kunin ang kalahati ng ari-arian na binabanggit ang kontribusyon sa kasal. Ang mukha ng kanyang abogado ay nag-stretch ng ipakita ng akin ang kontrata na pinirmahan ni Antonio 10 taon na ang nakalipas. Ang apartment ay nanatiling aking premarital property, walang hati. Tungkol sa apartment ng lola, binalaan ako ng abogado. Si Elena ay maaaring magsampa upang hamunin ang verbal na pangako na ibigay ang tirahan, ngunit nang walang written contract ay halos walang tsansa na manalo. Handa ako sa digmaang iyon, ngunit hindi ito nangyari. Sa pamamagitan ng mga karaniwang kaibigan ay narinig na inupahan nila ang 1 2 silid tulugan sa isang lumang 5 palapag na gusali sa Tondo. Ang buong circle namin ay nagbulong-bulungan sa likod. Ngunit kahit ang aking ina ay sinabi na tama ang ginawa ko. Si Elena ay nahihirapan na maghanap ng trabaho nang walang tulong ng aking kapatid. Si Antonio ay kailangang isuko ang taunang membership sa premium gym. Nawala ang buong prepayment at ibenta ang set ng winter tires na may rims upang magbayad ng deposit sa rent. Ang aking apartment ay parang mas malaki at maluwag ng walang mga freeloader. At ang apartment ng lola ay patuloy kong pinapaupahan tulad ng dati. Bawat umaga ay naghahanda ako ng chamomile tea at nakaupo sa bintana, sasalubungin ang pagsikat ng araw. Hindi na kailangan maghanda ng komplikadong pagkain para sa mga hindi nagpapasalamat. Hindi na kailangan bayaran ang pangarap ng iba. Hindi na kailangan magpanggap. Ako ay malaya